Ngayong panahon ng bakasyon, alamin ang mga paghahanda at pag-iingat upang maging ligtas ang ating pamilya. Ang pagkalunod ay maaaring mangyari hindi lang sa malalalim na bahagi ng tubig dahil maging sa mababaw na parte ay pwedeng may malunod. Kaya ang kaalaman sa pag-rescue sa isang nalunod na individual ay may mahalagang papel sa kaligtasan ng ating kapwa. Ang mga hakbang at simpleng proseso ng pagsagip sa isang nalunod ay ang reach, throw, row, and go. Ngunit bago isagawa ang mga paraang nabanggit, ay siguraduhing tumawag muna ng tulong sa sinumang malapit sa inyong kinaroroonan. Dial an emergency hotline. Tumawag sa emergency hotline sa inyong lugar at kaagad na i-report ang insidente. Ang isang fully grown adult ay kayang mag-struggle sa tubig sa loob ng 3 minuto. Ngunit ang mga bata ay tatagal lamang ng halos kalahating minuto o 30 segundo. Kaya kailangang umakto ng mga bilis kung magre-rescue sa nalulunod na individual. Reach. Ang paraang ito ay mapanganib at nangangailangan ng ibayong pag-iingat. Siguraduhin nasa ligtas kang lugar at hindi basta mahahablot ng biktima. Dumapa sa sahig at iabot ang iyong kamay sa biktima. Kung hindi pa rin naabot ay maaaring gumamit ng sanga ng kahoy o towel at subukang iabot sa tutulungan. Kapag nakakapit na ang biktima ay hilahin ito sa ligtas na lugar. Throw. Karaniwang nang makikita sa mga swimming area ang flotation devices katulad ng safety rings, rescue tube at rescue can. Bukod sa lumulutang, ay may lubid ding nakakabit sa mga ito. Ihagis lang sa nalulunod na biktima ang alinman sa mga nabanggit at kapag nakakapit na ay hilahin ito patungo sa pangpang. Row. Ito ang paraan kung ang biktima ay masyadong malayo upang gawin ang reach and throw methods. Maaaring gumamit ng bangka o balsa upang makalapit sa tutulungan. Kapag malapit na sa biktima ay maaaring ihagis ang flotation device o throw method. At kapag napayapa na ang tinutulungan ay maaari nang isagawa ang reach method upang mailigtas ang biktima. Go. Ang paglangoy upang tumulong sa isang nalulunod ay ang pinakahuling paraan na dapat maisip ng isang rescuer. Kailangang bihasa at may sapat na kasanayan ang magre-rescue bago ito isagawa sa kadahilanang maaaring maging bayolente ang biktima at pwedeng mapasapanganib maging ang tutulong sa kanya. Nariyang manghablot, yumakap, o umakyat sa rescuer ang biktima sa kagustuhang makahinga sa ibabaw ng tubig. Kung kinakailangan na talagang lumangoy upang malapitan ng biktima, ay magdala ng tuwalya o anumang bagay na maaaring kapitan ng nalulunod upang may sapat na pagitan sa biktima at rescuer, saka hilahin patungo sa ligtas na lugar. After the rescue, kapag nadala na sa pangpang ang biktima ay kaagad na lapatan ito ng first aid. Suriin ang pulso at alamin kung humihinga. At kung hindi humihinga ang pasyente, ay mabilis na isagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR upang tumaas ang tsansa na ito'y makasurvive.